Kuya, mahilig ba kayong kumain? Hindi masyado, pero yung kailangan. Okay. Kuya, ito, for people on the go like us, pasalubong ko para sa'yo, donut. Kasi tamang-tama yung pag-uusapan natin ngayon sa Spotlight is about food. Donut, And ilang calories nito? Ay, marami yan. That's fried bread. Pero hindi bale. For people on the go, we need the extra calories. Lalong-lalo na yung mga kaibigan natin na nagtatrabaho sa call center. Yes. At saka ito yung episode natin is about people who don't have the time to eat during the day, breakfast, lunch, and dinner. But we offer them food that is quality, authentic, and affordable anytime that they need it. So pwedeng dalhin. Yes, pwedeng dalhin. Sakto pala, alis na ako eh. And aalis na rin kami. So, dadalhin mo na yan. And of course, Kuya, before we go, let's watch this episode. Importante po ito sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa call centers. Right here on Spotlight! I'm Reggie Tongol, a lawyer by profession, TV host by advocacy. I'm William Theo. I am a journalist, a commercial model, and also a realtor. Join me and meet the mighty shakers and movers of society And be inspired by their amazing journey through life here on Spotlight. Nagtapos ng AB Communication si Afi Victoria. Sa murang edad, pangarap na niyang magkaroon ng kanyang sariling restaurant at maging isang tourist guide. I was a consultant in a call center in a company. So that's my first job. That's where I got rejected. So because I'm still young. So but then again, when I tried, it's just so happened that when I tried to apply for that company, I got interviewed over the phone and somebody accepted me already over the phone. But when I reported to the duty, they were really looking for an American employee. So maybe perhaps the accent when I called them, medyo akala nila Amerikano ko. So they hired me over the phone. But when I reported sa duty, they got surprised that I'm Asian. So I was about to be rejected, but I tried to stay in that company. So from there, medyo may history na ng rejection. Pero you were able to I was able to get the job. Yeah, I got the job because luckily, the person who are deciding about that was out of the country, so they don't have any choice. I was already working for 2 days, and I was able to deliver whatever they're looking for. So hindi na nila magtanggal. Yeah, so that's it. That's where I started. So when I got, it touched your life. Yeah, sabi ko when I'm gonna have my own business, I will not consider doing discrimination and free qualifying people. So I will make sure that by the time comes that I will be the boss of my own business, I will definitely give chance to people. Naging daan naman ang kanyang karanasan sa kanyang unang trabaho sa pagsisimula ng kanyang munting negosyo hanggang sa ito'y lumaki na. We started with a very small food kiosk in the call center building. So we noticed that most of the customers have a good reaction, compliments with our product. So the admin started to offer a bigger space. So lumaki from there. So we started to do a restaurant business like mga 2 years ago pa lang. The advocacy that we have right now, aside from the fact that we want to give a job to those who are jobless right now, I would like to highlight that the tagline that we're trying to incorporate with our restaurants is that those who are not qualified are qualified to us. That means to say that if there are people who are trying to apply with the other company, but they normally got declined because of their capabilities, we gave chance to those people. Especially yun ang pinapahalaga namin. Kasi nobody will give them a chance or nobody will give them a try kasi nga they are just new into that industry. So our purpose is to give them a chance because we are very much sure that after 2 months training, they will be qualified. I see. So kung hindi man sila qualified, you will make sure that they get the training that bago sila isalang qualified na sila. So you go the extra mile. Kung hindi nila alam, gagawa kayo ng plan for them, trainings, I see. Kasi normally if you apply, di ba, mostly on the interview, ang chine-check na nag-interview is your qualification. So if you don't have experience, right? So if you don't have experience, so definitely you cannot be hired for that particular company. Ours, we twisted. So yung walang experience, those are the people that we hire because those are the people that needs an opportunity. And if you notice,
may heart yung employee na binigyan mo ng chance to work with. Kasi mas papahalagahan nila, mas magiging importante sa kanila kasi they know to themselves that binigyan namin sila ng chance and opportunity. So may mas future. But I'm sure within yourself, meron kayong hinahanap in each employee. Kahit na sabihin na natin walang experience, you can train that. Pero in the basic person, ano yung hinahanap ninyo? Yung para bang something that will say, pwede ito? Well, of course, definitely they can serve. Yun naman ang importante. We still have to make sure the quality of the service. So, we hire people who can serve and then, yun nga lang, pag may 10 batch of applicants, we prioritize those na nafe-feel namin na medyo uneasy, medyo kinakabahan kasi we know na sila yung natatakot. So, we want to embrace them kasi pag medyo magaling na, although we don't disregard naman yung mga magagaling na, we still accommodate them. It's just that we're paying attention to those who needed it. Who have the potential, whose potential can be harnessed and That's developed. correct, yeah. Okay. Just a short time, Yes, very masyado short. na kayong lumaki. Many people, when they start their businesses, marami kasing namamangha, they're scared, yung para bang what if malugi ako? Yes. Oo, di ba, what if malugi? Kasi many people have that desire but are scared to take the risk. So para sa ating mga kasangbahay no, na maaring natatakot pa, ano yung nagbigay sa inyo ng leap of faith na sinabi, hindi kaya namin yan, we will make it? Well, number one, sa business naman, it's always a risk. Wala namang perfect business, that's why it's business, di ba? So may downs din kayo, May sir? down, hindi naman laging perfect. But I think if you just have faith in God, kasi that's the number one, you have a business, na-set up mo na siya, but still you have to consider your faith in God kasi God will always provide. So when I say about God will always provide, siguro pinagsama-sama na kasi yung ingredients ng company namin. Good soul, heart, our advocacy, and probably the quality of product that we have right now, that makes us na medyo maliitan yung chance na mag-down kami. Most of the time, laging medyo maayos yung performances when we open a restaurant. Restaurant, food business is talagang 24 hours. That's It's correct. very demanding. And then you're also in the call center, which makes it triple the work. Meron pa ba kayong nagagawa, let's say, hobbies, sports, Yeah. yung parang bang other activities that you still enjoy doing other than work? Yeah, well, for me kasi, opening a restaurant is just like a passion. So, most of the time, technically, literally, you're serving people. So, nagtatrabaho ka. Pero for me, it's just for fun. Like, serving, I also serve. Like, even if I'm the owner, nagsiserve din ako ng food for the customers. But yeah, other than that, we used to travel. Like, every other month, we try to hang around, check out new dishes from other country. We try to bring them here kasi that's, the restaurant business should be, there's always a continuous research and development. And updating. That's correct. If you're stuck with the same menu that you're offering since day one, definitely matatapos din yun. That's correct. Putting up a business really takes a lot of courage and money. But having a noble advocacy, which is to help those in need, it's all worth the effort. When we return, let's get to know the inspiring stories of the two housewives who turned into successful chefs. Never give up. Never give up. Kailangan kahit na ilang taong ka na, dapat mag-grow ka as individual. Huwag mong iasa yung buhay mo doon sa tao, sa ibang tao. Kailangan may sarili kang identity. Hindi ako magluluto para kumita ng maraming pera. Magluluto ako para may mapasaya at may matulungan. Okay. There were occurrences in our lives that were sometimes not planned, and they just happened. And there were times also that the things we experienced would veer us away from what we planned before we realized it. And there were times also that the things we experienced would veer us away from what we had planned before we realized it. We were already taking the opposite route. Ito ang naging kwento ng buhay ng dalawang chef na aking nakilala. They were both housewives, but with a sudden change of fate, they started not just cooking for their families, but for other people as well. Chef Lynn Makatuno is a single parent. Raising two children, she got married at 17. Simple lang ang kanyang pangarap noon.
ang makapagtapos ng kanyang pag-aaral kahit napasok sa maagang pag-aasawa. Bumalik kasi akong mag-aral kasi maaga akong nag-asawa, 17 years old. Wow! Tapos, sabi ko, ganito na lang din ba ako? Sabi ko, gusto ko matapos mag-aral. Tapos, second year high school yung anak ko, bumalik akong mag-high school, tinapos ko yung 4th year. Same kami ng school, same kami ng mga teachers. Wow! Oo, minsan nahihiya siya, pero sabi ko, hindi ka ba natutuwa, nag-aaral ulit yung nanay mo. Tapos yun, ano naman na... Cute yun, Oo, minsan magkakasalubong kami sa hagdan. Tapos sabi ko, oh kuya, syempre una mahihiya siya. Pero yung mga classmate niya, tinatawag akong tita. Naka-uniform ako ng mga, katulad din ng uniform ng mga classmate niya, mga babae. Tapos yun. Tapos sabi ko, mag-aaral ulit ako. Nag-aral ako ng BS-Ed, tinuloy ko siya. Tapos, habang nanood ako ng TV, nakita ko, commercial siya sa TV. Contest ng mga non-professional na culinary, yung walang alam. Tapos nag-audition ako. Ang tagal, 2 days yata yung audition. Ang daming training na ginawa. Sa awa ng Diyos, sa buong Manila, out of 2,000 may get, nakuha ako as, sa 3 finalist kami nakuha sa Manila. National chef. Ano ang nag-inspire you to start there? Mahilig ka bang magluto para sa pamilya mo? Or how was it? Paano ka nag-umpisa sa pagluluto? I mean, even not from being a chef, pero yung passion mo for cooking. Kasi I'm the eldest, tapos broken family ako, tapos lumaki ako sa lola. Siyempre pag lola parang sinasabi, ikaw yung panganay, dapat alam mo to, ganito to. Tapos nakita ko siya kung paano maghiwa. Kailangan, pag nagluluto siya, nakaganyan ako sa kanya kung paano maggisa ng chicken, kung paano maghiwa ng tamang paghihiwa. Doon na nag-start, tapos hanggang sa tuloy-tuloy na, tapos nung lumipat kami ng bahay, 3 na lang kami magkakapatid ang tumira doon. Talagang motherhood na yung dating ko at 12 years old. Kaya kailangan ako na mag-aasika sa kapatid ko, mamamalengke. I see. So, kumbaga na-develop na lang siya. Hindi siya yung tipong bata ka na iniisip mo, ay, gusto kong maging chef. Ay, hindi. Never dream. Never dream. Kabaliktaran ng naging buhay ni Chef Lynn, nabuhay naman ng marangya si Chef She Jacinto. The first time I saw Chef She in one of our morning programs in UNTV, Rise and Shine, she generously gives her healthy recipes and tips in cooking through the show. Way back 2001, parang sabi ko, lagi na lang ako sa bahay. More on shopping, gimmick, parang plain housewife. Parang sabi ko, sawa na ako dito. Sabi ko, parang sawa na ako. Gusto ko naman ng something na mag-grow ako, tsaka yung magiging happy ako sa ginagawa ko. Parang sabi ko, dapat magkaroon naman ng pagkakalibangan na at the same time, masaya ako sa ginagawa ko. Okay. Sabi ko, nung nag-enroll ako sa CCA, nag-enroll ako, sabi kong gano'n, short course na para malibang lang. Parang nung... Pastime lang, kumbaga. Parang yun lang, wala akong plano kung magtatrabaho ba ako or ano ba yung next plan ko after ko mag-aral. Hindi ko rin alam na darating pala yung point na na-enjoy ko na siya. Hindi ko alam, nagkaroon na ng mga invites. Ang uma-attend ako sa mga food bazaar, yan, pumupunta ako sa mga competition, COP, PCC. Parang naiinganyo ako na nagkaka-interest ako sa mga nakikita ko na sabi ko, parang ang saya naman nito. Parang hindi ko rin alam bakit nagdire-diretso. Kumbaga, hindi parang ko alam. Twist of fate para sa'yo. Hindi ko naman alam na ito kasi dating mahilig ka sa gimmick, mahilig ka sa shopping. Bakit parang yung 360 bumaliktad? Walang hint. Napunta ako dito sa sa industry na to. Pero yung inspiration ko na napamahal ako sa pagkain, bata pa lang ako mahilig na ako sa pagkain Tsaka si Lola is magaling magluto. Oo, kumbaga, nung araw, tinatawag talaga siya sa mga kasalan, binyagan. Siya yung, kumbaga, kilala siyang gumagawa ng halaya. Yan. Kumbaga, yun pa yung ano. Mahirap yung gawin, di ba? Talagang iniikot mo yun. Pag natuto kang gumawa ng halaya, magaling ka talaga magluto sabi kong gano'n. Diba? Sabi, yun yung parang na ko sa ibang acid test or yung pagiging kasi ang katibayan. hirap yan.
Tapos, yun nga, hanggang sa nagkaroon ako ng mga kakilala, kakapunta ko sa mga event, sa mga food bazaar, yan, sa COP, PCC. Ang dami ko na nakikilala na hindi ko alam na nai-invite na pala ako sa bawat event. Asa ang dami na nakikilala. So hanggang nagtuloy-tuloy na bigla kong napunta dito sa ganitong food industry. Parang na-inspire naman ako. Sinasabi ko, bakit ako nagdire-diretso dito. Hindi naman ako, kumbaga hindi ako nag-aral, hindi ko inisip na magluluto ako para kumita. Okay. So money was not the main driving force. Oo. Kasi sabihin natin na hindi naman sa mayabang na sabi. Kumbaga, may kaya yung pamilya. Yes. Hindi ako magluluto para kumita ng maraming pera. Magluluto ako para may mapasaya at may matulungan. Okay. So yun ang intention mo. Kumbaga, yun nga, katulad din sa grupo kasi namin, na parang advocacy namin, is yung may matulungan kami, may ma-inspire kami. And natutuwa naman kayo, syempre pagka, halimbawa, syempre kayo nagluluto, di ba? Creation nyo yan. Kumbaga parang produkto nyo yan na it's from your own, work of your own hands. Nakakatuwa pagka nag-enjoy yung mga tao, di ba? Syempre. Kasi unang-una naman kapag nagluto ka, sino ba yung unang kumakain, di ba? Ang gusto mong pagsilbihan, yung pamilya mo. Totoo. Inspiration ko siguro yung sarili ko mismo kasi single mother na rin ako ngayon. Never give up. Never give up. Kailangan kahit na ilang taong ka na, dapat mag-grow ka as individual. Huwag mong iasa yung buhay mo doon sa tao, sa ibang tao. Kailangan may sarili kang identity. Kailangan ko ano yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo. Easy lang yan. Pabayaan mo lang. Dapat optimistic ka. Lagi kang positibo. I'm very lucky pa rin. In spite of everything na may nangyari sa buhay ko, hindi naging maganda yung relasyon ko with my husband. Andun yung anak ko Ilan? Dalawa yung anak ko, 2 boys sila, 19 at saka 17. Kasi inisip ko may bahay ako, may kinakain ako, marami kong kaibigan na nakaka-inspire sa akin. Every minute, every day may nakikilala akong ibang tao na nai-inspired ako sa kanila tulad ni Chef Che. Nagkakilala lang kami sa Facebook. Talaga? Yeah. So friends talaga kayo? Oo, friends lang. Okay. Tapos same, yun, kwento-kwentuhan. Sabi ko, akala ko napaka-ano to, ang ganda-ganda na itong tao na to. Tapos napaka-low profile niya pala. Diba? Yung ganun, sabi ko, tapos may makikita kang ibang tao na mas kawawa pa sa'yo. Sabi kong ganun, iba pa ako, maswerte pa rin ako. Sabi kong ganun. Kaya kailangan dapat hindi ka titigil, tsaka dapat positibo ka pa rin. Kung ano yung matanggap mo, kung wala man yan, kung hindi naman kasi lahat ng bagay makukuha natin. Diba? Chef Lynn and She are currently busy working as chefs at Thaibex, a Thai restaurant which is owned by Mr. Afi Victoria. Aside from that, Chef Lynn has a small karinderya at their place, and Chef She is the administrator of Culinary of Filipino Chef Society. When we return, Pero kung puso mo is nasa pagluluto, masaya ka sa ginagawa mo, ang kalalabasan niyan, masarap. Kasi kami, ang babae napaka-organize sa kusina. Malinis kami, multitasking kami. Hindi kami yung isa lang gagawin namin. Kami kaya namin maglaba habang nagluluto, habang nagpaplancha, nag-aalaga ng bata. unlike any other profession, it takes so much passion to be able to come up with a genuine recipe that will satisfy various taste buds. How do you update yourself? Siguro sa akin, sabi nga nila, kapag nagluluto ka, lagi mong yung secret ingredients na sinasabi, yung puso. Nax! Kasi kapag nagluto ka, sabihin mo hindi ka masaya eh. So ano magiging lasa ng pagkain mo? It's either matabang or maalat. Pag galit ka, siguro mainit ulo mo, makakalimutan, malibawa nag-grill ka, makakalimutan mo yan eh kasi lumilipad yung isip mo. Pero kung puso mo is nasa pagluluto, masaya ka sa ginagawa mo, ang kalalabasan yan, masarap. Oo, tama. Ako kasi nagbe-bake ako. Pag ako nagbe-bake, kinokondisyon ko yung sarili ko.
Kasi kailangan, kahit gaano ka-kompleto yung ingredients, kahit tamang portion yan, pag hindi ka nakakondisyon, baliwala. Kaya ginagawa ko, sabi ko, maliligo muna ako. Para you feel good. Oo, tapos nagpa-Facebook muna ako. Nagko-condition ako kasi kailangan yun eh. Kasi parang artistic ka din eh. Kahit sa paggawa ng mga pagkain, sa pagde-decoration. Hindi ako ganun kagaling talaga sa pagde-decorate eh. Given yun sa akin, weakness ko yun talaga, hindi ako ganun kagaling. Pero yung lasa yung pinaka, kailangan talaga. Yun ang determining factor. Oo. You have to taste your food. Yeah, tsaka mas nag-enjoy ako sa luto ko. Yung mga ibang tao naman, pagka sila ang nagluto, Ayaw nila. ayaw nila, di ba? Like ako, pagka ako Kasi magkaiba rin kami. Oo, Kasi ikaw ayaw mo. Ang luto ko, parang ayoko na. Amoy pa lang eh. Parang Kasi nakikita mo from scratch, paano mo, ikaw... Ako hindi. Gusto ko yung niluluto ko. Ako yung mismo magluluto nung kakainin ko. I see. Oo. Okay. Iba-iba din talaga. Iba-iba rin. Different Iba-iba. strokes for different folks. Ako naman parang nabusog na ako katitikin. Okay. So, kamusta naman ang time ninyo para sa pamilya ninyo? Since mukha naman kayo mga bata, hindi kayo mukhang stressed out. So, pero Hindi na tayo matanda. Oo naman, Meron that's na rin true. akong 18 years old. Oo. Yes, meron na rin. And then kakapanganak ko lang 2 months ago. Oh, so that's Yeah. nice. So now you're a new mom again. Parang ilang years ang gap. Oo. Parang 13 years dun sa second. Oo. And then, ayan na naman. So may time ka pa bang Yes, magluto? of course. Yan ang importante kasi yung magkaroon tayo. I make sure na kapag rest day, kailangan meron talagang time for the family. And syempre, yung bago ka umalis ng bahay, bago ka magtrabaho, make sure yung anak mo is okay ba yung homework niya, na-check mo na ba? Kung yung pagkain nila bago ka umalis. And then syempre, yung time mo for your husband, hindi kailangan mawawala yan. Oo. Okay. Ito naman, single mom. Single Ikaw mom. naman, single mom. Oo. Siyempre, kailangan nandun yung time ko sa mga anak ko since kami na lang tatlong magkasama sa bahay. Usually, gusto ko kasi maging cool mom eh. Okay. Ayoko yung strict na mom. Gusto ko yung pati love life nila sinasabi nila sa akin. Gusto mo yung open communication Oo. with your children. That's very important sa totoo lang. Okay naman kaming tatlo na ano nila sa akin yung mga love life nila, mga chicks nila. Talaga? Oo. Kaya natutuwa ako sa kanila kasi like kahapon, pinakilala sa akin ng eldest son ko yung kanyang girlfriend. Pero hindi daw sila. Pero sabi ko, whatever. Sabi ko, okay sa akin yan. Basta as long as na mahal niyo yung isa't isa, gusto niyo yung isa't isa. Tapos pag kasi sa akin, pag pinakilala, parang feeling ko seryoso yung anak ko. Ayoko kasi yung ano eh. Diba, kailangan ipamulat mo sa anak mo yung pamilya. Tsaka yung, Yung values, Oo, yung yung values values. ng pamilya na, anak, nangyari na sa'yo. Huwag mo nang iparanas ulit. Sabi ko gano'n. Tsaka, inaano ko din yung syempre, yung kailangan may takot ka pa rin sa Diyos. At the same time talagang, kahit anong oras ako mawala sa bahay, umuwi ako, tinitignan ko sila, kung kumain na sila. Nag-iiwan din ng pagkain, syempre, kasi mga lalaki. Kailangan kumpleto yung pagkain nila sa rep. Where do you see yourself in the future? As far as cooking is concerned. Ano pa ang gusto mong magawa or iluto? Kung ano ako pagdating ng panahon, siguro sabihin ko, hindi lang isang resto ang hahawakan. Wow! Marami. Marami. At alam ko, marami kong matutulungan. Okay. Yes. Public service. Yes. Culinary public service. Ikaw naman. Ako din, gusto ko rin magkaroon ng sarili pang isa pang yung restaurant kasi talaga, kasi may karinderya ako. Gusto ko yung restaurant na hindi lang dito sa Manila, pwede rin mapunta sa ibang probinsya, at the same time makatulong sa ibang tao. Tsaka yung advocacy nga na yung mga hindi qualified, tsaka yung mga katulad ko na, kasi kaming mga chef na babae, minsan nadi-discriminate pa kami pag Mas ano para talaga ang lalaki? Oo. Mas natatanggap pa rin sila kasi ibig sabihin, mabigat yung trabaho. Gusto namin i-pursue, tsaka yun yung nagsa-challenge ako na hindi, kaya namin yung ginagawa niyo. Mas higit pa. Kasi kami, ang babae napaka-organize sa kusina. Malinis kami, multitasking kami. Hindi kami yung isa lang gagawin namin. Kami kaya namin maglaba habang nagluluto, habang nagplantsa, nag-aalaga ng bata. Sa trabaho, kaya din namin gawin yun. Good. Diba? Okay. Oh, lahat. Walang imposible pagka gustong-gusto mo talagang gawin. And I think that was the point of this interview. Nothing is impossible when you want it bad enough.
Kahit masasabi ba natin before we end, kahit hindi kayo qualified, let's say sabihin natin, pati talento, wala dyan. Kung talagang gugustuhin ninyo, Wala. Ako nga sabi ko nga noon pumasok ako sa hotel. May sarili kong katulong sa bahay. Pero pagdating sa hotel, gusto ko yung trabaho ko. Nagmamap ako, naghuhugas. ikaw yung katulong. Yes, ako ang katulong. Bakit ko ginawa? Kasi masaya ako Gusto kong maraming matutunan. And marami ka talagang matututunan. At kung hindi ka nahihirapan, wala kang matutunan. You really have to fall before you can get up again. Kasi, Hindi ka naman magsisimula na mataas ka kagad So dumaan ka sa posisyon. Parang step by step na. Hindi mo pwedeng pagpasok ko ba dyan sa hotel, ako na kagad ang executive ka. Hindi. So kung ano nga yung opportunity na dumating, i-grab mo. Kasi kapag nandiyan ka na, nasa kusina ka na, hindi naman, darating din naman yung panahon na magle-level up ka. Of course. So in other words, kung hindi ka nagdaan sa hirap or step by step, hindi mo rin bibigyan ng value kung nasaan Hindi ka. mo ma-appreciate kung ano yung meron ka ngayon. Listening to the stories of these two ladies made me relate our lives to cooking. Whatever spices you put in there, that will make your recipe sour, bitter, or sweet. Being able to have a taste of all of these things only proves that we live and we can always move on. So ayan mga kasangbahay, for people on the go, katulad ko, nagtatrabaho tayo sa network, hindi rin on time ang breakfast, lunch, and dinner natin. So, whenever you feel the need to eat or if you're hungry, ang importante is meron kayong something that will give you healthy, nutritious, good, and authentic cuisine. So, makikita natin na importante rin ang chef, importante rin ang concept, and also the management in providing you all of these things that we value so much. So, until next week, stay with us as we bring you the lives of the people we believe you should know, right here on Spotlight.